isang dayuhan, para matuto ng napakagaling na martial arts, ay naghanap ng isang master ng Chinese Kung Fu. Ang layunin ay para pag nakulong na siya, ay makaiwas sa pananakit ng mga kapwa preso. Pagkatapos ng mga proseso, nakulong na nga ang bida. Nanggigigil ang mga masasamang preso. Pero hindi siya natatakot niyan. Marunong na siyang makipaglaban ngayon. Nang dahil sa pandaraya sa pananalapi ang bidang lalaki, ay nahatulan ng 3 taon. Dahil sa matagal na niyang paggawa ng kawang-gawa, pinapayagan siyang makalaya pagkatapos ng 6 na buwan. Narinig kong madalas ang mga away sa loob ng kulungan. Habang hinihintay ang pagkabilanggo niya, kinakabahan ang lalaki. Nakahanap siya ng isang dating bilanggo, at tinanong ang kalagayan sa loob ng kulungan. Sasaktan mo ba ako kung makita mo ako? Maaaring gahasain kita. Gahasin mo ako, oo. Sinabi sa kanya ng dating bilanggo, makukulong ka sa pinaka-nakakatakot na bilangguan sa Amerika. Ang mga bilanggo roon ay pawang malalaki at malalakas. Kung papasok ka, napayat at mahina, tiyak na mapapahamak ka. Wala kang kawala. Biglang kinabahan ng bida. Hindi siya pwedeng maghintay na lang. Kaya naman, nagbayad siya ng malaki. Para sa isang master na marunong ng Chinese Kung Fu. Naging estudyante ako niya. Nagsimula ang 6 na buwang pagsasanay na napakahirap. Mabuti na lang at kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko pagkapasok ko sa kulungan. Pero 6 na buwan lang para matutunan ng Chinese Kung Fu. Imposible yun. Kaya kailangan kong gumamit ng matinding paraan. Kailangan kong kumain ng isang alakdan araw-araw. Para maunawaan ko ang paraan ng paggamit ng pang-ipit nito. Kakain ng lason na ahas. Para matutunan ang kanyang katigasan. Araw-araw sa umaga ay kinukuyom ang dibdib gamit ang sipit. Para lang mapabilis ang paglaki ng mga kalamnan sa dibdib. Bubuhat ng 100,000 kilo. May patalim sa pagitan ng mga hita. Pagsasanay sa tibay. Madalas siyang sinasampal ng kamay ng guro. Bugbugin siya ng stick. Batuhin siya ng bola. Para sanayin ang kanyang tibay. Kailangan din niyang matulog sa ibabaw ng yelo. Para sanayin ang pagtitiis sa lamig. Para sanayin ang pagtitiis sa init at lamig. Para saan ba to? Di pa ito sapat. Dapat lahat ay marunong. Halos tapos na ang pagsasanay sa basic skills. Tinuruan siya ng master ng isang natatanging galaw. Ang isang positibong gitnang daliri. Isang simpleng tusok lang ng master. Ang kahoy ay parang papel na lang. Napakasaya ng bida. Ang natatanging galaw sa martial arts ay talagang kahanga-hanga. Ginaya niya ang pagtaas ng middle finger. Hindi pala ganoon kadali matutunan ang mga natatanging kasanayan sa martial arts. Pero determinado ang bida. Masigasig siyang nagsanay. Pagkatapos ng ilang buwang matinding pagsasanay, sa wakas ay makakalaban na niya ang master. Hindi siya matamba sa palo. Hindi rin siya matamaan ng bola. Isang suntok, nababasag ang brick. Kayang ilagay ang kamay sa apoy ng 1 minuto nang hindi man lang natinag ang mukha. Natutunan ko na rin ang mga natatanging galaw sa pakikipaglaban. Isang positibong daliri. Yehey! Yehey! Natuto na akong ipagtanggol ang sarili. Kailangan ko pa ring masanay sa pagkain. Ang pangit at ang sama ng lasa ng pagkain sa kulungan. Gumamit ang master ng sariwang atay, baga, at bituka ng baboy. Tapos nilagyan ng mantika ng isda, itlog, at luya, saka tinimpla. Pinainom niya yon sa bida. Lumipas ang kalahating taon. Panahon na para magsentensya. Habang papunta na sa kulungan sakay ng preso van, may mga payat na bilanggo na umiiyak. Nagsimula ng mang-asar ang malalakas na bilanggo. Matapang ang titig ng bida. Hindi siya natatakot, pero lalong lumala ang paninikip ng dibdib ng malaking lalaki sa tabi niya. Lalong lumalapit ang katawan nito. Lalong naging bastos ang mga kamay nito. At tinatawag pa siyang sweetheart. Nasuklam ang bida na ayaw naman sanang makipag-away. Isang paraan ng panunupil. Para mapagtanto ng malalakas na lalaki na hindi siya basta-basta. Pagdating sa kulungan, para maiwasan ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit ng mga bilanggo, kailangang suriin ng mga gwardya ang mga puwet ng lahat ng bilanggo. Lahat ay napahiya, ngunit ang bida ay ngumiti ng may pagmamalaki. Bakit ka sumisigaw na parang bata? Sir. Tingnan mo. Maawin na Diyos. Parang isang dayuhan ang nakatitig sa kaluluwa ko. Kaya pala ang bida para mailigtas ang kanyang puwet. Nauna sa isang tattoo parlor. Nagpatato ng isang nakakatakot na disenyo sa kanyang puwit. Matapos ang mga proseso,
Pumasok na ang bida sa bilangguan. Nanggigigil ang mga mababangis na preso. Pero hindi siya natatakot. Isang dalubhasa sa martial arts na siya ngayon. Pagkapasok niya sa selda, nakita niyang sinasakop ng kanyang kakulong ang kanyang ibabaw na higaan. Pinababa niya ito. Ang puting buhok na bilanggo, nakita ang lalaking payat na payat, mukhang madaling apiin. Hindi ako bababa, ano? Maliit ang katawan, ngunit may ganito kalaking lakas. Si Mang Puti ay naging bigla ang fan. Kusa siyang nagsabi sa kanya ng kalagayan sa bilangguan. Ang 4 na kriminal ay nahahati sa 4 na grupo. Ang grupo ng mga Meksikano na pinamumunuan ni Kuya Sunglass. Marami ang mga tauhan niya, at napakatapat. Ang grupo naman ng mga black na pinamumunuan ng lalaking kalbo. Sobrang galing niya. Isang suntok lang, kaya na niyang patayin ang isang tao. Ang grupo naman ng mga Nazi na pinamumunuan ni Kulot. Kahit konti lang ang tauhan niya, ngunit siya'y mapanganib at mapanlinlang. Bihasa sa pakana. Bukod pa rito, mayroon pang isang grupo ng mga Kristiyano. Kahit mahina sila sa pakikipaglaban, maaari nilang sirain ang isang tao sa pamamagitan ng pang-aapi sa isipan. Hindi alintana ng bida ang mga gang na ito. Diretso niyang tinanong sa bilangguan kung sino ang pinakamakapangyarihan. Tinuro ni Laubay ang isang itim na lalaki sa malayo. Ang pangalan niya ay Dahay Niu. Matangkad at malaki ang katawan. Matipuno at malakas. Napaka-brutal. Ang pinaka-importante, bakla siya. Lalo na niyang gusto ang mga bagong dating nagwapo sa kulungan. Sino ba ang gugustuhing makipag-away sa kanya sa kulungang ito? Huwag mo rin siyang gagalitin. Sabi na ng bida. Galitin mo siya. Nang mga oras na iyon, hawak ni Big Black Ball ang isang batang lalaki. Handa nang pilitin ang lalaki. Akala mo ba libre yung sigarilyo? Ganyan ba ang iniisip mo? Babayaran ko yun, pare. Wala akong pera. Akala mo ba pera ang gusto ko? Patawarin mo na umalis ka na, babae. Mamaya nakita kakausapin. Nakita niyang hindi siya nirerespeto ng lalaki. Kaya naman, bigla na lang lumingon at sumigaw ang lalaki. Nabasura daw si Big Black Bull. At siya ang maglilinis ng bayan. Nabigla ang mga bilanggo. Nababaliw na ba ito? Hayop ka talaga. Lahat sila'y nanunood at natutuwa pa sa nangyayari. Abay galit na galit nga si Big Black Bull. Hinubad ang damit at handa nang punitin siya. Akala ng lahat, malalagot na ang bida. Pero sa sumunod na segundo, nagulat na lang silang lahat. Nako naman, huwag. Nako naman, huwag. Haha, yeah. Madalas na nanonood ang mga tao, na umaasa sa pagkapanalo ng mga mahina, kinikiligan ng mga bilanggo ang bida, sinamantala ng bida ang momentum. Ilang galaw lang ay natalo na niya ang pinakamalakas sa bilangguan. Sino ngayon ang mga lampa? Sumikat na siya. Ang 3 taon niyang pagkabilanggo, marahil ay walang mangangahas na manakit sa kanya. Nakuha na ang layunin. Handa nang umalis ang bida, ngunit pinigilan siya ng mga black gang. Kapwa mga itim, maghihiganti sila para kay Big Black Bull. Kahit nakita na nila ang galing ng bida sa pakikipaglaban. Pero ang dami-dami nila, marami sila, isa lang siya. At natatakot ka pa. Bugbugin natin siya. Kahit napapalibutan na siya ng mga malalakas na lalaki, hindi natatakot ang bida. Kinuha niya ang Wallace Tingting, at ginamit ang itinuro sa kanya ng guro niya na paggamit ng baston. Tapusin na natin ang mga ito. Lumapit siya sa leader ng mga black gang. Isang suntok, at napabagsak niya ito. Pare. Kung gusto mong makipaglaban, may panahon pa para dyan.
Naiintindihan ko na. Pumulot ka na ng mga ngipin mong ginto. Sa pagkakataong ito, hahayaan na kitang mabuhay. Hindi naman pala sayang ang perang ginastos ko 6 na buwan pa lang, ganito na ang kaya niya. Ito ang taksil at mapanlinlang na leader ng mga Nazi. Nakita niya kung gaano kalakas ang lalaki. Gusto niya itong maging tauhan. Hindi sumagot ang lalaki. Isang malakas na suntok ang naging sagot niya. Wala nang umaawat sa kanya pagkatapos noon. Iniiwasan siya at nagbigay daan. Sumikat ang bida sa isang laban. Mula noon ay siya na ang bagong hari ng kulungan. Walang nang umaaway sa kanya. Oras na ng pagkain. Ang dating hindi masarap na pagkain sa kulungan. Sa harap ng bida na nasanay na sa mga nakakadiri at hindi masasarap na pagkain, ay para ng masarap na pagkain. Aba, pare, ang ganda nito Ewan ko ba kung anong reklamo ng mga yan. Nagbibiro ka ba? Maya-maya, tinawag ang bida sa opisina ng warden. Hindi para pagalitan ang bagong hari ng kulungan, kundi para pakainin ng mamahaling alak at sigarilyo. May kailangan pala sa kanya ang warden. Matagal na niyang balak gawing tourist resort ang bilangguan. Tapos ipagbili para kumita ng malaking pera pang retirement. Nalaman niyang ang bida ay nagsimula sa wala, at naging isang mayamang negosyante sa real estate. Kaya siguradong may alam siya sa negosyo ng lupa. Gusto niya itong hingan ng payo, para mas mapakinabangan ng resort. Pero ayaw naman sana ng bida. Ngunit napakaakit ng kondisyong inalok ng warden. Binawasan ang 3 taong sentensya niya tungo sa 1 taon. Nang marinig na mababawasan ang sentensya, walang pag-aalinlangang pumayag ang lalaki. Hindi naman siya isang mabuting tao. Ang pagiging isang mayamang negosyante sa real estate ay bunga lamang ng panloloko at pandaraya. Agad siyang nagbigay ng ilang makabuluhang mungkahi para sa pagbabago. Puri na puri ng warden ang husay niya. Pagkatapos noon, ang sarap naman ng buhay ng bida. Mayroong sariling opisina, at malaking kama na may kutson. Pwede pang bisitahin siya ng asawa niya kahit kailan. Nakita ang magandang traito sa bida. Dagdag pa ang pagkatalo niya noon. Hindi masyadong nakumbinsi ang leader ng mga Nazi. Samantala, habang naliligo ang lalaking bida, nagkabit siya ng talom ng labaha sa isang toothbrush. Naghahanda siyang umatake, pero nakita ito ng lalaking bida sa hawakan ng kanyang stainless steel na brush. Iniwasan niya ito gamit ang kanyang likod, pero nagisgasan pa rin ang dibdib niya. Labis ang kanyang galit, gamit ang sarili kong gawang sabon na naging nunchako. Biglang naging Bruce Lee. Matapos ang pag-atake na iyon, nagdesisyon ang bida na ayusin ang mga bilanggo sa kulungan, para mapigilan ang kanilang awayan. Kaya tinipon ng bida ang lahat ng mga bilanggo, gamit ang kanyang posisyon bilang leader ng 4 na kriminal, at inihayag ang ilang mga alituntunin. Bawal ang pagnanasa sa bagong dating nagwapo. Hindi pwedeng pilitin. Dapat may pagsang-ayon. Ikaw na, Big Black Bull, magbigay ka ng halimbawa. May gusto ba kayong sumama sa kanya? Gusto ko. Taylor. Magaling, pare. At mula noon, nabuhay silang dalawa ng masaya. Tingnan mo, ang ganda. Dapat magmamahalan tayong lahat. Huwag kayong basta-basta nananakit. Kung hindi nyo talaga mapigilan ang sarili nyong manakit, sumayaw na lang kayo. Masaya. Sumayaw na lang kayo. Hindi masaya. Sasayaw pa rin. Sa ilalim ng kapangyarihan ng bidang lalaki, ang mga bilanggo ay napilitang sumuko. Hindi pa ito sapat. Pinagkasundo ng bidang lalaki ang mga lider ng ilang gang, at binigyan sila ng ilang gintong ngipin bilang gantimpala. Natuwa naman ang leader ng mga black gang sa pamamahala ng bidang lalaki. Ang dating pinaka-nakakatakot na bilangguan sa Amerika ay naging mas mapayapa pa sa kindergarten. Ang mga bilanggo ay naging magkakamag-anak. Dalawa ang kumakain sa iisang ice pop. Kung sakaling magkabanggaan, sila ay mag-aagawan sa pagsasabi ng sorry sa isa't isa. Pasensya na, pare, hindi. Akin yun. Hindi naman talaga kasalanan ko. May impromptu basketball game mamaya kung gusto mong sumali. Sasali ako.
Birthday ng bida ngayon. Nagdiwang ang lahat ng mga preso sa buong kulungan para sa kanya. Masaya ang mga preso. Pero nagalit ang warden. Kinuha niya ang bida. Isang matinding pagpuna. Dahil sa loob ng isang linggo, magpapadala ang mga nasa itaas para mag-inspeksyon. Ayaw niya ng kapayapaan. Gusto niya ng kaguluhan. Para mawasak ang bilangguan. At makamit niya ang kanyang layunin na gawing resort. Para mabawasan ang kanyang sentensya, wala siyang nagawa kundi pumayag na ibalik ang bilangguan sa dati nitong anyo. Kinabukasan, ipinahayag niya sa lahat, hindi na ako makikialam pa. Maghayganti na ang may galit. Pagkasabi niya noon, parang mga kabayong nawalan ng gaang ang mga bilanggo, ang dating payapang tanawin. Bigla na lang silang nagsuntukan. Natuwa naman ang warden sa nakita niya. Ayan, tama yan mga pare. Nahati na naman ang bilangguan sa 4 na grupo. Nagsimulang magkaaway. Pero ang mga araw na iyon ng katahimikan, ay nagbigay sa kanila ng dahilan para mabuhay. May gustong manghikayat sa bida na mamuno ulit sa mga preso. Para mabawasan ang sentensya niya, kailangan niyang magpakita ng anyong wag lalapit. Lumipas ang 1 linggo. Dumating ang pangkat ng mga taga-suri. Sa pag-aayos ng warden, dinala ang bida sa harap ng prosecutor. Basta't hindi siya magsasalita ng kung ano-ano, maaari na siyang makalaya sa pamamagitan ng parole. Ngunit noon, naalala niya ang mga kaibig-ibig niyang mga kasama sa kulungan. Mga taong masaya at nagtatawanan, nagtutulungan, at nagdiwang pa ng kanyang kaarawan. Subalit ngayon, ang mga kaibig-ibig niyang mga kasama sa kulungan, sa utos ng warden, ay magsisimulang magpatayan na. Lihim na binigyan ng mga gwardya ng bilangguan ang mga ito ng mga armas. Magiging isang habulan ng buhay at kamatayan ito. Ang makakapigil lamang sa kanila, ay ang bidang lalaki. Sa harap ng pagpipilian sa pagitan ng pagkatao at kalayaan, biglang nagkaroon ng pag-unawa ang bidang lalaki. Pinili niyang bumalik upang iligtas ang kanyang mga kasama sa bilangguan. Sumugod palabas ng silid. Hinimatay ang gwardya. Tumakbo papunta sa direksyon ng palaruan. Pero may humarang sa kanya sa kalagitnaan ng daan. Ang taong ito ay kasabwat ng warden, at ang panganay na disipulo rin ng guro ng bida. Matapos ang isang pag-aaway, natalo ang bida. Sa isang iglap, naalala niya ang itinuro sa kanya ng kanyang guro na natatanging kasanayan sa pakikipaglaban. Isang yanggit ng daliri. Pero pareho lang naman sila ng guro na nagturo, hindi mabasag ang depensa. Pareho silang gumamit ng kuko ng dragon. Pero ang bidang lalaki ay may natatanging pagsasanay, kaya't napakalakas ng depensa niya sa pamamaraang ito. Sa huli, naging mapalad siyang nanalo. Isang yanggit ng daliri. Ito ang iyong amoy. Hindi ko alam kung naisip ba ng master ang araw na ito para sa iyo. Pagkatapos niyang talunin ang nakatatandang kapatid, nagpatuloy siya sa paglalakbay. Ng mga oras na iyon sa palaruan, ang mga 4 na nagkasala ay nahati sa 2 grupo, mga itim at mga puti. Magsisimula na ang labanan. Iniutos ng warden sa mga sniper na maging handa na. Barilin nila ang mga bilanggo kapag kumilos na ang mga ito. Sa wakas, dumating na ang bida. Pero huli na siya. Nagsisimula ng maglaban ang magkabilang panig. Pero ang hindi nila inaasahan, binuksan ni Old White ang speaker. Bigla na lang naalala ng mga kapwa preso ang mga natutunan nila sa katawan. Naaalala pa pala nila ang sinabi ng bida. Kung gusto nilang makipag-away, sumayaw na lang sila. Masayang napangiti ang bida. Natuto rin pala ang mga batang to. Pero ang warden, nakasimangot na nakatingin. Anong klaseng kalokohan to? Mukhang mapapantayan na ang plano ng pagbabago. Kaya naman, inagaw niya ang baril. At pinagbabaril ang mga bilanggo. Ngunit lahat ay naiwasan dahil sa magagaling na pag-iwas ng mga bilanggo. Wala ni isa ang nataman. Nagalit na ang warden. At inisip na kasalanan ito ng bida. Tinutukan niya ng baril ang bida. Sa oras ng kagipitan, ang guro ng bidang lalaki, ang master ng martial arts ay sumulpot. Ginamit niya ang nawalang sining ng pakikipaglaban. Ang flying stone technique, isang hagis lang ng kaliwang kamay. Madaling nalutas ang krisis.
Simula sa araw na iyon, sa kulungan, matatanda man o mga bagong dating, lahat ay nagsimulang mag-aral ng Chinese Kung Fu. Pagkaraan ng 3 taon, nakalaya na ang bida. Malungkot na nagpaalam ang mga kasama niya sa kulungan. Ang leader ng Nazi gang ay may pawang larawan pa rin ng bida sa tiyan. Ay pinagtatatuhan pa rin ang larawan ng bida sa tiyan. Ito na ang magiging pananampalataya niya sa hinaharap. At ang warden, dahil sa sinadyang paglikha ng kaguluhan, ay nakulong. Naging bagong kasamahan ni Big Black Bull. Hehe, alternasyon. O alternasyon. Ang galing, paalam na, boss. Magpaalam na tayo. Isang pelikulang komedyang Amerikano ito. Medyo magaan at nakakatawa. Bilang isang slapstick comedy, hindi kailangan ng isang istoryang nakakamangha. Pwede na ang basta nakakatawa at pangkaraniwan. Kung mahilig kayo sa ganitong tema, pwedeng panoorin ang original na pelikula. Paalala lang, huwag ninyong panoorin kasama ang mga nakatatanda. Meron pa, bawal manood ang mga menor de edad. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod.